began to feel the fire. Isa muna. Restahin natin. Mga kalusin yung mga bago ngayon. Paano ba? Ano yung baka mong bago dyan? 57. Alright mga kabosing, ayan, welcome po ulit sa aking munting YouTube channel mga kabosing. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon o anumang oras yung napanood ng video na to. So sa ngayon ay magbibideo ulit yung almost 5 days ulit na wala tayong video. Kaya ito sinasabi ko sa inyo mga kabosing, hindi po tayo talaga mawawala sa loob ng isang buwan at i-maintain ko na meron po tayong video mga kabosing. Isang pinagpalang araw mga kabosing, at sana po sa mga oras na ito kung ano man ang ginagawa ninyo kasama ang inyong katrabaho, kapamilya, ay sana po ay nasa maayos kayong kalagayan mga kabosing. Well, ngayon po ay nandito tayo sa isang bahay natin at makikita po ninyo na talagang kahit po walang nakatira, ito yung itsura oh. Ang dami damo, madumi. Talagang ako lang talaga naglilinis ng bahay niya. So kung tatandaan niyo, may vlog ako na binala ko itong parentahan. Pero nag-decide ako na huwag na dahil wala eh. Dito talaga ang pahingahan kapag mayroon na kung ano. Ayun mga kabosing, so dito na rin naman tayo ay linisin na lang uli natin to. Talagang wala po tayong inaasahan na ibang maglilinis kundi tayo. Ayan, ano yun yun, napakadumi mga kabosing. So ngayong araw na to ay siguro dito tayo mag-i-stay sa loob ng ating garahe at titingnan natin yung pagpipintura ng aking pintura sa isang unit dito. Ayan, nilalagyan nito ng two-tone adventure na to. Pinturan po ng ating sexy pintor kasi roll. Ano to mga kabosing eh, napakataas ang model nitong adventure na to. Ayan, gusto ko magkaroon lang siya ng hitsura dahil masyadong may pagka plain. Nilagyan natin ng two-tone mga kabosing. Mga kabosing, medyo marami tayong unit. Ayan, yung mga nakatenga pa na Kia 100 chassis to, ang Ford Ranger. At yung puti, kung nakita nyo sa isang vlog ko ay na sold out na. So nakakuha ulit tayo ng isa. Ito po naman ay ito ay automatic. Yung isang yung ganito ay manual. Ayan. Manual, automatic siya. Na pick up. Mas stock ito mga kabosing dahil yung isa medyo marami nang nagalaw bago ko nabili. Ito talagang wala pang nagagalaw. Original paint. So ang palitin dito ay ito, tail light. Medyo nagluma na. Ito maayos pa. Then nabuli na yung mga yung ibang part na medyo yupi. Tapos i-align din tong grills. Ayan. Halos nagparehas mga kabosing yung yung model nila ng nabenta kong isang Ranger, Ford Ranger XLT, Ford Ranger ano ba ito?
tracker mga kabossing. So then ito nga nagpangabot ng trabaho. So meron pa rin tayong unit sa labas dahil hindi talaga kakayanin pag dito lahat ginawa. So ang ginagawa ko bago ko ilabas ang unit ay ina-under chassis ko na, kasi pag sa labas ko pinagawa hindi po napupulido ang pag-under chassis at saka yung mga mugs. So ang dito ay ina-under chassis ko muna, yung mga mugs inaayos ko na. Yung pag pinipinturahan ko sa labas ay ano na, ang gagalawin lang niya talaga ay body. Ina-under chassis na. May top coat na ito ma? Lan? Sumalo na lang. Ha? Sumalo pa. Isang mano pa pala ito mga kaboss. Isang mano pa ng top coat. Then yung itaas niyan ay original paint. I-retouch na lang yung mga ibang part na may malalalim na scratches mga kaboss. So yan ang ating magiging content ngayon. Ang trabaho dito sa ano. So sa tagal ko nag-vlog, hindi man talaga ako nakakapag-focus sa trabaho dito sa garahe. Kaya ngayon ito ang naisipan natin i-content. At yung isang jeep ay umuwi at mayroong naging kaunting problema at ginagawa na. So ang mga driver ko mga kabosin kung lumabas ay tanghali na. Hindi ko alam sa kanila kung bakit tanghali na. So nung ako'y bumibiyahe mga kabosin, talagang inaagahan ko. At least pagka maaga ako, maaga gagarahin na ako at mayroon na tayong kita mga kabosin. So ito, ayan pinturahan na. So lilihahin ito, ibabapin, tinted, seat cover, tapos yung under chassis nya. Under chassis na ito mga kabosing. Ayan. So yung mga pins, yung mga hindi trabaho kong ay talagang dito ko ginagawa at pagpilis na saka ko inilipat doon sa aking garahe doon sa bahay para hindi masikip dito sa loob. So mga kabosing, inaamin ko ngayon mga panahon ito ay medyo mahina ang buy and sell. Siguro kahit yata anong hanap buhay ngayon ay talagang medyo apektado. Siguro sa hirap ng buhay at kahit nga yung mga jeep ay talagang naapektuhan ang hina ng pagkita dahil mo ng ayan nga, nagkaroon po sila ng consolidation at nakakawala talaga ng gana. So kinakailangan din lang natin may survive ang hanap buhay natin, plus para may hanap buhay din yung mga driver natin mga kaboss. Ayan. Pero habang nagagawa ang pintor ko ay subukan natin bigisin muna yung kubo para at least maging maaliwalas naman tingnan mga boss. Last na top coat o isa pa, last na yan ha? Top coat na yan mga kabuti para yun yung pampakintag ko.
mga kabosing ano, saglitin natin walisan itong so na lagi naman yung nakikita sa vlog ko to, yung paglilinis sa kubo na to. At ito ano, sa kaunting maliit na bahay dito, at ito talagang kahit walang nakatira ay talagang grabe yung magdumi dahil open mga kabosing itong mga side na ito. Hindi ko talaga sinadyang dingdingan para maliwalas yan. Ayan. Pero kahit naman naulan, hindi naman to naangit yan dahil may mga tambing. So linisin natin saglit mga kabosing. Okay. Boss, medyo nag-iba-iba na yung ano, itsura nya kumpara doon kanina. Itong ref na ito talagang pinatapay ko pag hindi ginagamit. Saan lang kuryente. Yung loob na ayos ko na. So yan mga kabosing, medyo okay na to. Kahit pa paano medyo naglinis na. Yung ating CR medyo ayos na. So talagang kahit walang nakatira kaysa mo gudumi na rin gano. Ayun nga, katulad ng nabanggit ko na ito yung binalak ng paupahan, pero nagdalawang isip ako dahil minsan kasi pagka nai-stress ako dito ako nagpapahinga mga kabosing. So, bago ko pala makalimutan mga kabosing ay gusto ko lang isingit sa vlog na to na ano, yung isang ano, gusto kong makiramay sa isang nabalitaan ko na grupo ng mga vlogger dyan po sa ano, dyan po sa dito po sa may Matipo Island ba yun? Dahil sinawing palad po sila doon sa kanilang ano, sa kanilang pagkaalam po sa content nila kasi sa fishing sila mga kabosing. So ito naman mga kabosing ay isinisingit ko o maaaring mapatthumbnail ko, pero hindi ko naman ibig sabihin ay para lang tumaas ang views ko. So gusto ko lang talagang ipaabot o maaaring may makadaan sa aking maliit na YouTube channel na ito na sana ay may paabot ko ang aking taos-pusong pakikidalamhati sa kanilang pagkawala. Ito po ay ang grupo ng Primitive Island sa pong at ang alam ko po ayan ay nagmula kay Buhay Isla mga kabosing. So ito po ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na bago po kaya po kilala ko po yung mga vlogger ngayon. Sa totoo lang wala akong masyadong kilalang vlogger sa totoo lang, yun ang buong katotohanan mga kabosing. Ang mga kilala ko pong vlogger ay si Jeffrey Sniper, si Kapanalig Louie, at the rest nung magkaroon siya ng Team Kapanalig. Mula po nung magkaroon ng Team Kapanalig ay dun po ako nag-stick na naging supporter po ako ng Team Kapanalig. Pero bago po gusto ko po ipaalam sa inyo, bago po ako nakarating sa Kapanalig team at kay Jeffrey Sniper ay talagang subscriber na po o silent viewer na po ako ng Buhay Isla, kay Buhay Isla. Siyempre pag kay Buhay Isla ka nag-follow ay sa talagang damay ang Primitive Island group yan, mga grupo yan ng mga maninisid sa dagat, yung mga galing na maninisid sa
Matipo Island. Matipo Island ba ang tawag doon? So kaya po ako naging viewers na mga yan nung panahon po ng nagkaroon po ako ng naging biktima po ako at COVID survivor. Wala po akong kasama sa bahay. Ang aliwan ko po ay manood ng YouTube. At sila po yung unang sila po yung una kong na-discover yung panoorin. Dahil may mga grupo po sila na Buhay Isla tapos yung Primitive Islander. Yan mga kabossing. At siyempre ang grupo niyan ay ang mga talagang kilala ay si Buhay Isla. Bagamat parang nakabukod yung kay Buhay Isla YouTube channel meron po silang nakabukod yung Primitive Island group mga yan. Ang talagang subaybayan ko po ay ang tatlo sa Primitive. Sila po ay si Katangay Kulot, Katangay Randy at si Katangay Jack. Kaya nung lumabas po sa aking siyempre malabas po sa aking Facebook yung yung kanilang nangyayari sa kanila dahil paminsan-minsan po pag wala pong upload ang Kapanalig team ay sa kanila po ako na nanonood. Binabalikan ko pa rin ang kanilang mga YouTube channel, yung grupo ng Primitive Island na yan. So hindi ko alain na dahil po sa kanilang mga content, ang pagkaalam ko po kasi wala naman tayong alam at ito'y balita lang. Siyempre para mapatunayan po ninyo na ang buong detalye ay kung mapapagawi po kayo sa kanyang YouTube channel, sa kanilang YouTube channel ang Primitive Island, ay doon yung makikita ang buong katotohanan kung anong nangyari. So dahil po sa kanilang content ginagawa pang araw-araw o siguro dati na yung hanap buhay nila, ay hindi mo akalain na sila ay masawi sa kanilang pinagis ng pamumuhay o naging content na. Dahil sa dami-dami po ng napapanood kong mga vlogger, ay sila po ay isa sa hinahangaan ko sa galing manisid sa ilalim ng dagat. At talagang kahit sa panunood mo lang maiinip ka sila sa kanila bago umakyat ng pag-manisid sa baba. Bago po sila umakyat, ini-imagine ko na paano nila nagagawa yung ganun kahabang oras na sila nasa ilalim ng dagat. Wala naman silang dalda ng oxygen, talagang mano-mano lang. Bagamat meron silang suot na talagang sa pannisid, wala po naman silang oxygen. So ayan nga, last day ay nabalitaan ko na sila ay nasawi sa kanilang ganung gawain. At siyempre content na talaga nila at doon sila nakilala sa pananisid. At hindi po basta-basta mananisid yung mga taong yun na talagang pag napanood mo ay grabe ang lalalim na sinisisid nila na parang sa tingin ko ordinary lang sa kanila. Kaya nakapagtaka rin kung bakit doon sila eksperto pero doon sila nasawi yan. At siyempre nagsusubaybay ako ng mga yan, yung hindi naman sila mga galing sa pananalita sa YouTube sa harap ng camera, balik pasaglit-saglit lang pananalita sa harap ng camera. At lalo na ng una ay utal-utal pa, pero nung bandang huling na lalo si Katangay Jack parang hirap din magtagalog yun mga kabosing. At yun ang parang pinaka kung tawagin doon parang yung bang kinatutuwaan ng mga viewers Katangay Jack. At tingin ko dyan bata pa at may mga pamilya po yan, mga tao na yun, may mga anak na maliliit pa so tayo po ay taos-pusong nakikidalamhati sa kanilang pagkawala. At siyempre sila po ay naging bahagi ng aking pag-recover sa pagiging COVID survivor, dahil wala po akong kasama sa bahay, naka-isolate po ako at sila po yung aking pinanonood mga kabosing.
Young Primitive Islander na yan. Then nag-umpisa nga kay Buhay Isla, at talagang nai-enjoy ako sa kanilang sa kanilang mga content, dahil may mga grupo sila na ang gaganda ng samahan. So parang yung pagka-stress mo mawawala talaga dahil sa pagnunood nila sa kanila, na hindi katulad ng ibang channel na may mga prank ng away o kaguluhan o alam mo namang scripted. Yung po kanila ay hindi, talagang natural na content na nangyayari. So nakakabigla, at sana sa pamamagitan ng aking vlog na to ay may isa sa mga vlogger o mga supporter ng Buhay Isla o Primitive Islander na gusto kong ipaabot sa kanila ang aking pakikilalamhati sa kanilang pagkawala. So nakakapanghinayang ang mga ganyan taong vlogger na talagang lumalaban ng parehas, at yan ay alam ko na nagkaroon sila ng pangalan sa mundo ng YouTube, bagamat sila ay hindi magagaling sa pananalita at pag-vlog, pero nakita naman sa kanilang aksyon na talagang magiging interesado ko. Sana sa mga pamilya ng Katangay Jack at Katangay Kulot ay sana naging matatag kayo, at talagang ganyan lang talagang buhay. Pagka kailangan na talagang ay kung sino pa nga yung maayos na tao, siya ang talagang nawawala mga kabossing, pero kailangan natin tanggapin. So rest in peace mga Katangay Jack at Katangay Kulot. Sana yung natira sa inyo si Katangay Randy, at alam ko may nakakasama sila ngayon na isang parang mga kasamahan din nila. Sana may tuloy pa rin ang Primitive Island ng kanilang channel, at siyempre susuportahan pa rin yan ng mga dati yung viewers. Sa totoo lang, ako ay kayo ang kauna-unahan kong naging parang stress reliever ang inyong channel bago pa ako nakarating kay Japper Sniper at kay Kapanalig. So sana tanggapin na lang, at alam ko naman na marami din taga-subaybay sa inyo. So huwag na mag-iisipin na ito ay ginaan ko sa aking vlog dahil baka para ako'y makakuha, baka sakali makakuha ng viewers. Hindi po ako naghahangad ng ganun mga kabossing. Totoo lang po ako sa aking mga sinasabi. Hindi nila ako kilala, at ako naman isang maliit na YouTuber lang. Walang kung saan ako, parang kagayan lang, maliit lang. Pero wala tayong i-expect sa pag-upload dito. Gusto ko lang ipaalam, at baka sakali ay may makapanood ay malaman nila na ako isa sa kanilang mga supporter o viewers mga kabossing. So ayan mga kabossing, makakalungkot talaga. So medyo hindi ako talaga naging viewers nila ng bandang huli, parang pasulyap pa isang vlog lang, isang panonood. Hindi katulad talaga na noon ay solid na solid ako sa kanila na sila lang pinanonood. Medyo nagawi tayo kay Kapanalig, sa grupo ng Kapanalig, kay Louie Kapanalig, then kay Japper. Pero talagang lalo na kung walang upload ang Kapanalig team, sa kanila ako talaga lumiliban o nanonood mga kabossing. Kaya nakakalungkot ang pangyayari. So yan mga kabossing, at nalinis ko na itong bahay, at mamaya samahan nyo ko kung ano itong ating magawa ngayong araw na to. Ayan, dito tayo sa garahe, patayin ng electric fan. So yan mga kabossing, tayo uuwi muna sa bahay at tayo maglalayos na, katanghalian na at ito bali patutuyuin lang, then i-retouch lang yung itaas. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang aging niya. Medyo marami tayong trabaho ngayon, nagdikit-dikit na. At yung aking isang tao, si Mar, ay hindi siya pumasok at meron siyang may ginagawa siya ngayon. May extra
sa kanyang mga gawin. Okay. So uwi muna tayo sa mga bahay, mga kabossing. Tayo kain muna ng tanghalian. Kaya mga kabossing, tayo ay nandito sa sa may Robinson Dasma. Robinson Palapala Dasma. At may pupuntahan tayo mga kabossing. Bali yung street light sa amin ay naputulan ng kuryente dahil hindi po nakakabayad yung namin, yung OWA namin. Kaya sobrang laki ng bill nun mga kabossing, umaabot ng 20 plus per month. Kaso ay hindi kinakaya ng budget, kaya hinintay na lang talaga na maputol. Nagkaroon siya ng bill na halos 240,000. So ayan, dito tayo at tayo bibili ng dito tayo sa Robinson, bibili tayo ng solar para siyang replacement doon sa naputol na street light sa tapat ng bahay ko. Para at least nasanay na tayo na nasanay na tayo na maliwanag doon tapos biglang didilim. Kailangan natin makabitan bago magabi. Dito tayo pupunta sa may Unitap, sa may GMA Cavite. At meron doon kami nabili ng ng solar street light. Bibili tayo ng dalawa para at least magtigisa yung ilaw, yung tapat ng bahay ko doon sa kabila sa may tindahan, para sigurado kung maninibago mamayang gabi madilim yung kalsada. Kaya kinakailangan ma-charge bago dumilim para pag ikinabit mamaya ay maliwanag yung kalsada. Tingnan natin kung makakabili tayo ng solar para sa street light mga kapusin. Dito na tayo sa Unitap. Tingnan natin kung makakabili tayo. Yung mga bago ngayon paano ba? Alin baka mong bago dyan? IP67. Magkano ang kanya? Try ka muna ng isa. Paano kakabit ka? Pasolar ko. May panel niya. Papanel. Ha? Papanel. Ito ang panel ko. Yung nakahiwalay pa nga ang panel nakakatamad yun Saan ang panel niya? Ito. Ganun din. One tray? Hindi ba mahirap ikabit yan? Parang ano kasi? Pero parang maliwanag ko. Oh, ay ganyan yung sa ano. Alam mo? Ayan yung bago. Isa lang? Try muna natin. Ito yung dalawa. Ito, natin maliwanag. Mag-isin laki ito, tsaka yan. Parehas. Ano to? Ang mga kabot. Oo, yan. Tingnan natin. Ganun din naman yan. Try natin itong ano to. Anong pangalan yan? IP67.
Ano yung ba't may battery? Remote. Pero yung mga dati namin ano, ganito. Ganyan klase may bakal. Walang ano, battery. Oh, pati isa. Makakabangat naman to. Kaya nung tunesting. Marunong naman ako yan. Yan. May size kaya yan. Ay, ba't ang umilaw yun? Ay, pwede ba ito? Ako bilang Area na lang po, ma'am. Ay, gayon? Huwag nyo na po pinitin yung remote, ma'am. Ay, may battery na yan, Day. Bubukas po kasi yung... Ah, ganun? Mga kabosing, tetesting natin kung okay kaya kung ano ito, solar light. IP67. Parang mahina. So yan mga kabosing, itong anong to, itong ilaw na to, yung street light na ito ay pinutol na ng Meralco. Ito po ang talagang nakakapagpaliwanag sa kalsadang ito, itong ilaw na to. Yan na Meralco, ang galing Meralco, kaso sobrang mahal ang bayad diyan kada isang buwan, kaya pinaputol na lang ng ano, ng HOA. Sana matulungan kami ng ano, barangay sa amin para at least magkaroon kami ng street light. Hindi talaga kayang bayaran ng ano ng HOA kulang ang budget. Kung nagkakaroon po siya ng ano ng konsumo kada buwan ng 24,000 lahat ng street light, kaya talagang hindi kayanin ng ano HOA. Kaya pinaputol na namin sa Meralco. Then ito, siyempre didilim dito, may ilaw naman ako dyan, lalagyan ko dito ng solar para at least maliwanag pa rin ang abutin niya sa gabi. Kasi maninibago ako dito, bagamat mayroon siyang mga ano, mayroon siyang mga CCTV, yan, CCTV, ay didilim dito tiyak. Kasi itong ilaw na ito mga kabosay, sobrang liwanag pagkagabi. Dapat nga ito ay nakabukas na ngayong oras na ito eh. Kaya lang ano, pinaputol nga namin, hindi namin nabayaran, hindi nabayaran ng OHOA. Kaya ayun, magkanya-kanya na lang ang lagay ng solar. At hinihintay natin yung magkakabit mga kabosing. So yan mga kabosing, inabot na kami ng gabi dahil yung gagawa ay may trabaho pa kanina, kaya nag ano, na inabot na ng dilim. Pero kinakailangan natin ikabit ito, kaya para mamaya hindi ito kasi full charge kasi hindi siya nainitan, kaya hindi ito makakasurvive hanggang umaga. Pero at least may kabit ngayon para bukas pag na full charge yan ay magkakaroon ng liwanag ang kalsada. Yung mga kabosing, sa oras na ito dapat nakailaw na yan, pero wala siyang ilaw. Ito, gumamit na ako ng solar eh. Ayan. Kaya talagang pagka yan, meron ding ilaw ako kinabit dito, at yung kapitbahay ko may ilaw din. Pero pag wala itong ilaw na itong mga kabosing ay sobrang dilim. Halos wala kang makita dito sa street na to. Yung iba namang kapitbahay ko ay talaga nung wala naman yatang balak mag-ilaw. Oh, ayan. Kung mapapansin ninyo, ito
Itong ilaw na ito, mga solar na ito ay akin to. Kahit hindi sa akin na ano, natapat. Kasi napakadilim maglakad eh. Ayan, pakita ko sa inyo mga kabosing. Yung ilaw na yon, yun, yung natatanaw yung ilaw na yun, sa akin yun, solar din yan. Eto mga kabosing, itong isang ito sa akin din to. Pagka makinig, hindi ko tapatampay. Ayan, automatic siya pagka dinaanan mo na liwanag. Ayan, nakakaliwanag siya sa karsada. So yan, yung garahe ko ay solar yan mga kabosing. Ayan o, bali halos akin lahat solar to. Ayan o, ayan, makapansin nyo solar ko po lahat yan. Ito pa isa. Ayan. Ang solar na yan mga kabosing ay almost 2 years na o mahigit na, dahil kasi no, ikabit ng gawin ko itong garahe nito ay kinabitan ko na agad ng solar. So ayan, isa, dalawa, mga luma na yan mga kabosing pero nakasurvive pa rin talaga sila eh. At ito sa puno ng bayabas na to. Ito pag dumaan ka, akala mo madilim, pero once na tumapat ka, biglang liliwanag yan mga kabosing. Pinabasan ko kanina mga kabosing ang dahon ng bayabas para makasagap siya ng charge sa araw. So yan mga kabosing, medyo inabot ka tayo talaga ng gabi. So yan, tingnan natin kung ilawin mo nga rap, pikutin mo nga yung ano, try mo yan. So yan mga kabosing, pakaliwanag. Oh, yan. Ano, nailaw na yun nandun? Oh, hindi, itabi mo na lang, hindi na magagamit yan. Oh, yan ang replacement ng ilaw na nawala. So sana makasurvive yung isang magdamag, pero hindi yan fully charged eh, dahil nung kabibili lang namin yan. Rap, tanggalin mo na yung ano ng ilaw, yung ano, yung extension. So yan mga kabosing, di ba? Maliwanag din. Ganda pala yung anong yan maliwanag din ano? Oh? Ano pala, parang 600. Kaya maliwanag no? Meron yan. Meron kaya malaki pa dyan Oh, yan. Oo, hindi. Malaki na yan. So yan mga kabosing, hindi rin tayo naging madilim. Ang problema lang dyan pagka hindi fully charged. Parang 600 yan Marlon, 600 watts. Oo. So yan, salamat kay Marlon at naikabit din. Balak ko sana mga kabosing dito sa kabilang ito, kaya lang masatabunan siya ng mga dahon ng akasya. Pag dito lantad na lantad siya, lalo na pagka nasikatan ng araw yan. Ang liwanag din ang maganda sa ilaw na medyo pa pahiyad ano, hindi diretso talaga. oh. So yan mga kabosing, at medyo mahaba na rin itong vlog ko, at nagbabadya na rin yun yung ating GoPro na malapit na malobat. At salamat sa inyong pagsama sa simpleng vlog kong ito. At katulad ng dati na kahit na po tayo ay madalang mag vlog,
ay sana susunod ay samahan niyo po uli ako. So maraming salamat at sana po ay magsama-sama ulit tayo sa susunod na vlog. Until next video na lang mga kabossing. Love you all. Bye.